Kung si Kristo ay talagang nasa ating puso, kung si Kristo ay talagang nararamdaman natin ngayon, I don't think po pwedeng mas maging maganda pa rin yung kahapon. Laging magiging maganda ang ngayon. Meron akong kakilala, namatayan ng ama. After some months lang, namatay naman ang kanilang ina. Nang kinamusta ko kamakailan, sabi niya, Father, ganun pa rin. Hindi ko nga hindi ko nga maintindihan yung nararamdaman ko eh. Kasi dama ko pa rin yung lungkot. Pero ang namamayan sa akin, all the while ay pasasalamat. Dahil unang-una, bait-bait ang parents. Naitaguyod nila kami, kahit mahirap lang sila. Nabigyan kami ng disenteng buhay at napaayos ang aming buhay. At higit sa lahat, talagang nagmamahalan po ang aking mga magulang. Kaya naman hindi nakapagtataka na kapag katapos si tatay, sumunod na rin si nanay. Father, ang sakit. Pero walang galit. Nandun lagi ang pag-iyak, pero parang nandun pa rin lagi ang galak. Tama! Maganda yung dating kasama niyo, yung nanay-tatay niya. Pero kung palalalimin natin ang ating pagninilay, hindi nga kaya mas maganda ngayon na ang kanyang mga magulang ay nasa langit na, pero ang pag-uusapan natin yung buhay niya. Yung buhay niya ngayon na masaya siya kahit wala na yung nanay at tatay niya physically sa piling niya, inasmuch as si Kristo naman ay nasa puso niya. Doon ay may blessing ba bang mas kakanda? Hindi nga ba't kapag si Kristo ay nasa buhay natin, sino man ang dumating sa buhay natin, sino man ang mawala, hindi na yun ang importante. Ang importante, ang Panginoon ay kasama natin every day, every moment, every minute, every second of our life. Hindi po pwedeng maging mas masaya at mas maganda ang kahapon sa ngayon kung talagang nasa puso, nasa buhay natin ang Panginoon. Ganun din, halimbawa, dati, malakas ka, ngayon hindi na. Dati, buo ang pamilya, ngayon hindi na. Dati may trabaho ka, magandang takbo ng negosyo, ngayon hindi na. Okay, pero hindi ibig sabihin nun, wala nang nangyayari at mangyayari pang maganda. Kapatid, kung ang problema nakakasudlong-sudlong, ang biyaya pa kaya ng Panginoon? Dati natatandaan ko lagi sabihin ni Monsignor Mar sa kanyang sermon, isang biyaya ay isang problema, huwag kang mag-alala. Doble, triple, quadruple pa. Higit pa dyan ang biyaya niya. Hindi pa dadaig ang Panginoon sa demonyo. Sa bawat problema, meron siyang bibigay na grasya. Hindi po pwedeng padaig siya. Kung yung virus nag-mutate, biyaya pa. Kaya nga gustong-gusto ko, pinost ko nga yung sinabi sa sermon ng kaibigan ko. Na para na si Father Michael Antonio, sabi niya, may virus na, ano ba yung una? Delta. Alpha. Sinundan ng? Beta. Tama ba? Sinundan ng? Delta. Tapos, may lambda pa. Hindi na natapos, di ba? Ang sabi niya, pero huwag kayong mag-alala. Sapagkat ang Panginoon ang ating Alpha at Omega. Hindi niya tayo pababayaan sa kahit anong virus pa. O di ba? Mga kapatid, yung form of blessing lang ang nagbabago. Yung sitwasyon lang natin ang nagbabago. Pero hindi ang ating Panginoong Jesucristo. And for as long as nandyan siya sa kanyang trono, hindi tayong mag-alala. Patuloy na may mangyayaring maganda. Believe me, He is blessing you where you are exactly right now. Diyan, sa buhay mo, sa sitwasyon mo. He's blessing you where you are exactly right now. Not where you've been. Ang blessing ng where you've been, yung mga memories, yung mga magandang alaala na lang sa atin. But God is blessing you right now. Exactly kung saan ka naroroon ngayon sa iyong buhay. And since He had already been in your future, brace yourself for more blessings. God is doing something. God is preparing something. Kaya nga, kahit 80 ka na, kahit mahina ka na,
I don't think na po pwede mo pa rin sabihin, tapos na ang maliligayang araw mo. Na parang ikaw yung sinasabi ng Panginoon sa bandang huli ng Ebanghelyo, na nakatikim ng alak na inimbak, mas masarap yung inimbak o yung luma kesa sa bago. Kapatid, hindi ganun ang buhay. Basta't si Kristo'y nasa puso mo, laging may bago. Laging may bagong biyaya upang maging masaya ka pa rin sa mundong ito. Despite ng mga problema mo. Hindi mapapagod ang Panginoon na bigyan tayo, painumin tayo ng bagong alak. At ang alak sa Biblia ay nagsisimbolo ng galak. Basta, laging siya ay nandyan sa puso mong talaga. At maging bukas ka sa pagbabago. Maging bukas ka sa pagbabago in a sense na, kahit bago yung sitwasyon, kahit bago yung pagkakataon, makararanas pa rin ako ng biyaya ngayon. Makararanas pa rin ako ng ligaya ngayon. Pagiging bukas sa bago in a sense na ang Panginoon ay mararamdaman ko pa rin kahit sa mga problema ko. Pagiging bukas sa bago in a sense na ang Panginoon ay hindi lang nakastuck o hindi ko lang mararamdaman sa mga magagandang karanasan. Kahit sa mga pangit na karanasan o pwede ko pa rin siyang maranasan. Yan po ang sikreto ng isang tunay at pangmatagalang kagalakan. Yung i-claim mo, talagang dapat maramdaman mo, ha? Ang Diyos ay laging nandiyan at di Kanya papabayaan. Ito sana ang hiling nating biyaya sa ating mga pagdarasal at sa ating mga banal na pagdiriwang. Amen. Sabi nga po ng isang quote, every day may not be good, but there is something good in every day. Po pwedeng hindi laging maganda araw-araw, pero sa loob ng isang araw, siguradong may magandang biyaya ang Diyos sa ating buhay. Kayo po ba, kagabi, nakapagdasal ng ganito, Lord, sana po bukas, buhay pa ako. I don't know with you, pero ako, salamat Lord, hindi ako nakapagdasal. Pero hanggang ngayon, buhay ako. Hindi ko na ipagdasal na sana hanggang ngayon, pari ako. Hindi mo na ipagdasal na sana hanggang ngayon, kapiling mo ang mga mahal mo. Hindi mo na ipagdadasal araw-araw na sana may negosyo ka pa rin, may trabaho ka pa rin. Pero ano? Itong mga hindi mo ipinagdarasal na ito, na patuloy na binibigay ng Panginoon sa iyo, isipin mo, hindi ba mas mahalagang dihamak ang lahat ng ito kaysa mga blessing na hinihingi mo pero hindi mo pa nakukuha sa buhay? Ang nakikita mo ay ang traffic. Hindi mo man nakikita, may sasakya ka, kaya nata-traffic ka. Or at least, may pamasahe ka. Ang nakikita ng mga dumadaan dito, lalong-lalo na tuwing sasapit ang linggo, yung traffic, napaka-traffic eka niyan. Dami eka kasi nagsisimba dyan. Buisit na yan. Kaya makikita mo, bubusina yung mga sasakyan. Parang mga nagmumura sa busina. Ang hindi nila nakikita, hindi mo nakikita. Nakatutulong yung lugar na ito para ma-inspire ang maraming tao. And for all you know, kaming mga dito nagsisimba ay nagdarasal hindi lang para sa amin, kundi para sa buong bayan. Kasama ka na hindi nagsisimba. Ang nakikita mo ay yung ang dami mong labahin. Yan, dami na namang labahin. Tambak na naman. Okay. Pero sana makita mo rin, kaya ka maraming labahin, buo ang pamilya mo. Buhay silang lahat. Wala pang nawawala at least naliligo sila. Gusto mo ba? Hindi na. Mag-amihimagsikan na. Nakikita mo ang daming hugasin, okay. Pero pwede ka naman tulungan kahit paano ng iba. Dapat ang mas makita mo, may inihahain kang pagkain. Hindi ka nagdidildil sa asin. Tama, nakikita mo na, gulong-gulo na naman. Ang daming mga laruan, ang daming mga gamit ng bata. Nakawiwindang yan talaga. Pero sana makita mo rin, ching, di ba may mga kakilala ka? Ako may mga kakilala ako hanggang ngayon pinagdarasal ko na magkaanak na. Kasi yung mga binili nilang gamit para sa mga anak sana nila, yung mga binili nilang laruan, pinagmamasdan na lamang nila, hindi magulo kasi wala silang anak kahit isa. Kagabi meron akong kausap. May sakit siya, stage 4 cancer. Malamang nanonood siya. I love you po, ate.
Ang gustong-gusto kong sinabi niya, Father, nakahanda na naman ako. At kahit minsan, hindi ko kinwestiyon ng Diyos kung bakit ganito ang sakit ko. Hindi ko siya kinwestiyon. Bakit ako? Sa loob-loob ko, ano gusto mo ako? Pero hindi niya sinabi yun. Hindi nga niya kinukwestiyon ng Panginoon. Ang sabi ko sa kanya, ate, yan palang malaki ng biyaya. Akala mo lang ikaw yung sumasampalataya sa Kanya. Akala mo lang ikaw yung nakakapit sa Kanya. Ang hindi mo alam, siyang nakakapit sa iyo. Hawak-hawak ka niya na para pang sinasabi niya sa iyo, huwag kang magtatampo ha. May mga mas maganda pa akong plano para sa iyo. Kapit lang, balang araw maintindihan mo. Blessing you! Blessing you! Sapagkat ang pinakamatindi na po pwedeng mangyari sa atin, ay hindi yung magkasakit tayo, hindi yung mamatay tayo, kundi yung magtampo tayo at malayo tayo sa Panginoon. Yun! Ang pinakamatindi na po pwedeng mangyari sa atin. At tandaan natin ang blessing na po pwedeng mangyari sa atin. Ang pinakamaganda ay yung maramdaman mo habang ikay nabubuhay dito sa mundo. Ano man ang mangyari sa buhay mo, ang Diyos ay kasama mo. Hindi naman niya ipinangako talaga na mawawala ang lahat ng ating mga problema. Ang ipinangako niya, ikaw ay sasamahan ko. Kaya't kapag yan ay nararamdaman mo, yun ang blessing sa buhay mo. Hindi yung wala kang problema, kundi yung kahit wala kang problema o may problema ka, ramdam mo, kasama mo siya. And ultimately, ang pinakamahalagang blessing ay yung tayo ay kanyang makasama. Kaya kung ano man yung hinihiling mo na makakaapekto sa layunin niya, na ikaw ay makasama niya sa langit, kung yun ay makapagpapalayo sa iyo sa Kanya, hindi niya ibibigay yun. In the same vein of thought, na kahit yung problema na alam niya na kapag nangyari sa buhay mo ay mas mapapalapit ka sa Kanya, ihalaw niya. Kasi more than the blessing and even, lalo na, more than the suffering, ultimately, ang gusto ng Diyos, ikaw ay Kanyang makapiling. Pagpunta natin ng langit, lahat ng yan ay maintindihan natin. Pagpunta natin ng langit at sabihin natin, ay tama. Sulit. Ay, dapat pala dati na ako namatay eh. Totoo. Ang sinasabi sa atin ng Panginoon sa ating first reading, ano man ang blessing na ibinigay ko noon sa pamamagitan ni Aaron, ibibigay ko sa iyo ngayon. Ano ang sabi niya? I will bless you and keep you. Pero parang sinasabi sa atin ng Panginoon, like Mary, also keep me sa puso mo. Yung alaala ng mga blessings ko, lagi mong isipin sa puso at buhay mo. Napanood ko eksena, Superman series o kaya pelikula. May nagliliyab na building, agang tupok na tupok. Merong isang lalaki na kinakailangan iligtas. Si Superman, bilis. Kinuha niya yung lalaki, nilipad niya. He flew him out of the burning building. Yay! Ligtas na. Kaya lang ang Superman, hindi nagtigil sa kakalipad. Lipad ng lipad. Hanggang sa outer space na. Kaya makikita mo yung eksena nung iniligtas yung lalaki from the burning building, masaya, ay, salamat. Pero nung umangat, nasa Pluto na yata. Sabi nung lalaki, teka, iniligtas ako mula sa nag-aapoy na building ngayon. Papatayin ako sa kaba dito. Nang ma-sense ito ni Superman, sabi ni Superman sa kanya, what makes you think na ako na nagligtas sa iyo kanina ang magbabagsak sa iyo ngayon? What makes you think na iniligtas kita para lamang ngayon ay ipahama kita? Kapatid, fiction lang yon. Ang totoong Superman natin ay ang ating super na Panginoon. Ang dami nating pinagdaanan, tinulungan kita, ang daming problema, naisalba. Nagkaroon pa ng pandemya, hanggang ngayon may pandemya, tinulungan kita. What makes you think na sinamahan kita hanggang ngayon, iiwan kita, pagdating ng, no, hindi ako ganon. Hindi ganon ang Panginoon. Yun sana mga kapatid ang ating nakita, ha? Ilalagay ka ng Panginoon sa sitwasyon kung saan mas lalo ka pa niyang ibe-bless. Basta, naging karapat-dapat ka sa mga naunang blessings niya. At tulad nung may minisahan ako kagabi,
90 plus years old na si nanay. Maaga siyang nabiyuda. Pinagkuyod niya ang lahat. Marami silang mga anak mag-asawa. And accomplished na lahat sila. Mga anak na kakatuwa. Sabi ko dun sa misa ko, pasalamatan niyo ang Diyos dahil blessed kayo. Pero pasalamatan nyo rin ang nanay nyo sapagkat dahil sa kanya, yung mga blessings ng Diyos na doble, na triple, dumami ng dumami dahil naging tapat na katiwala ang nanay ninyo para sa pamilya ninyo. Ipinagkatiwala kayo ng Diyos sa kanya, naging mabuti siyang asawa at ina. Kaya dumami yung biyaya ninyo, hindi nyo maaabot. Yung naabot nyo ngayon, kundi dahil sa nanay ninyo. Yes! Blessing yan ng Panginoon. Pero kung wala ang nanay ninyo, hindi mo mas ma-enjoy yan ngayon. Kaya kapatid, blessed man ang pamilya mo ngayon, ano man ang problema, yan ay dahil sa Panginoon. Pero yan din ay dahil sa iyong partisipasyon. Kaya, kahit feeling mo ikaw na lang lagi ang nagdadala, huwag kang mawawala ng pag-asa. Kasi ikaw talaga yung sikreto kung bakit yung biyaya dumadaloy mula sa kanya at napupunta, nagsasanga-sanga sa iyong pamilya. Paano na lamang sila kung bibigay ka? Ha? So, isipin po natin yon, ha? Na yung mga blessings na nare-receive natin, ito ay jumping board pa for more blessings. Provided, maging katiwa-tiwala tayo, mas maging mabuti tayo, mas isipin natin ng ating kapwa-tao, ang ating pamilya, mas maging matyaga, mas maging masakit, mas maging mapagmahal tayo. Mas lalo pa yung mga blessings na yan, maniwala ka. Tama! Ang blessings naman ay walang kondisyon. Pwede naman tayong bigyan ng blessing ng Panginoon nang walang man's participation. Pero doon mas nagmumultiply yung blessing na yun. May mga blessings kasi ang Panginoon na hindi niya ibibigay sa iyo hanggat hindi ka pa handa dito. Ikaw ba na magulang, magbibigay ka ng tunay na kotse sa anak mo kung 12 years old pa lang ito, adik ka? Siyempre, dapat mag-mature muna siya, di ba? Magsanay muna. Ganun ang Diyos. Ganun ang Diyos. Mas marami siyang blessings na ibibigay, provided na ready na tayo. Yes! I know this somehow sounds not so great. Halimbawa, sa mga taong ready na, sa mga biyaya na hinihiling nila, pero hanggang ngayon hindi pa rin nila makuha. Halimbawa, yung biyaya ng anak. Lord, tagal na po namin walang anak. Kahit isa lang po sana, Lord. Kahit isa lang. Please lang. Halimbawa, yung biyaya ng kalusugan, Lord, gumaling na po sa anak ko, yung mahal ko para maayos ko na yung pamilya ko, magawa ko na yung mga gagawin ko. Lord, ready na ako para sa biyaya na ito. O kaya yung biyaya ng asawa, Lord, ano ba bang ire-ready ko? 45 na ako. Mahirap yun. Yung readiness, nandun na eh. Bakit wala pang blessing? Bakit wala pang grace? Kapatid, ang dasal ko, makuha mo pa rin yung mga grace na yan. Yung mga gusto mong yan. Pero hindi man, tandaan mo, ang mga blessings ay hindi lang mga yan. Tandaan mo, ang Diyos din ay madiskarte, maparaan sa mga blessings na sa atin ay Kanyang inilalaan. Hindi ka man niya mapagbigyan sa isa o dalawang blessing, babawi siya sa ibang mga blessings. And more than all these blessings, sana ang masilingin natin ay ang Kanyang abiding presence na maramdaman natin. Hindi lamang yung mga biyaya na ating hinihiling, kundi siya na source of all these blessings. At mangyayari yon kung kahit wala tayong hihilingin, magdarasal at magsisimba pa rin. Mangyayari yon lalong-lalo na kung kahit hindi pa rin natin nakukuha, matagal na ang ating hinihiling, tayo ay magdarasal, magsisimba, at sasampalataya pa rin. Kasi doon, pinapakita mo na sa Kanya eh. Mahalaga yung mga hinihiling ko, pero mas mahalaga na maramdaman kita, Lord, dito. Napakahalaga nun! Kasi darating ang pagkakataon, ano man ang mga blessings natin sa buhay, iiwan natin lahat yan. Kapag nasa mani ka ng karamdaman, makikita mo ang pinakamahalaga. Hindi ang lahat ng ito, kundi ang source ng lahat ng ito, si Kristo dapat nasa puso ko. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Kung minsan ito talaga ang nakapagpapabago ng ating kapwa.
ang pagbibigay natin ng halaga. Sabi nga ng ating Panginoon, ang taong nakagagawa ng mali, madalas hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Kung mahigpit ba ang tornilyo sa ulo niyan kung kumpleto ba sa isip yan magkakamali pa yan. At paninindigan pa ba niyan yung pagkakamali? Hindi. Madalas kung sino pa yung mali, siya pang matapang, siya pang matigas ang ulo. Tama na kung minsan kinakailangan mong daanin sa santong paspasan kung ayaw nang talaga. Pero siguraduhin po natin na ang nauna ay marahan, matyaga, at mapagmahal na paraan. Kung sa kabila ng lahat, hindi pa rin magbago, siya na ang magdadala nun at mas matindi ang magiging pagsisisi niya pag ganon. Narinig po natin sa ating binasang ebanghelyo ang simula ng pagbabagong buhay ni San Mateo. Isa kasi siyang publikano, isa siyang public sinner. Maraming mga makasalanan nung panahon ng ating Panginoong Hesukristo sa kapanahon din naman ni San Mateo. Pero iba kasi itong kasalanan ni Mateo. Tinitingnan siya bilang traidor sa bayan, pati na sa Diyos na dapat nilang paglingkuran. Siya kasi ay isang Hudyo pero siya nagtatrabaho sa mga dayuhang Romano na sumakop sa mga Hudyo. So, pinapadali niya ang buhay ng mga sumakop sa kanila at the expense ng sariling mga kababayan niya. Bukod pa dito, napakahalaga para sa mga Hudyo na sila'y sumamba sa iisa at tunay na Diyos lamang, kay Yahweh. Samantalang ang mga Romano ay sumasamba sa maraming mga Diyos-Diyosan. Kaya gaya ng sabi ko kanina, ang kasalanan ni Mateo ay hindi simple lang. Talagang sa paningin ng lahat ng mga Hudyo, maruming-marumi siya, makasalanan siya. Kaya nga walang makikipag-relate sa kanya. Walang makikipag-ugnayan sa kanya. Maging ang kanyang pamilya, malamang ay ikinahihiya siya. Pagdating sa pagsamba sa templo, walang lugar sa mga tulad niya. Sa loob ng templo, sa labas lang sila. Sisilip lamang sila sa butas. Maging ang kanilang mga handog ay hindi tinatanggap. Sapagkat si Mateo at ang mga gaya niyang publikano ay marumi para sa kanilang mga kapwa Hudyo. Pati na ang mga bagay na ma-associate sa mga taong ito. So, you can just imagine yung hirap sa loob ni Mateo. Sa kabila ng mga pera at suporta sa mga Romanong kanyang natatanggap. Kasi anong silbi ng lahat ng ito? Kung hindi mo naman maramdaman ang halaga mo sa Diyos, maging sa iyong kapwa-tao. At ito ang niremedyohan ni Kristo kay Mateo. Sinabi ko kanina na ang nagpapahirap kay Mateo ay yung hindi siya makaramdam ng halaga sa Diyos at sa kanyang kapwa-tao. Sa pagtawag ni Kristo sa kanya, naramdaman niya pareho ito. Una, isang kapwang nakita niya kasi dumaan sa harapan niya, narinig niya kasi tinawag ang pangalan niya, naramdaman niya kasi inakbayan siya. Kapwa-taong nagpapahalaga. At bagamat hindi pa maliwanag kay Mateo na si Kristo'y Diyos talaga, alam ng lahat o alam ng marami na sugo ng Diyos si Jesus. Kaya sa pagtawag sa kanya ni Jesus, narinig niyang tinawag siya ng Diyos. At yun nga po ang bumago kay Mateo. Hindi ang mga magagaling na mga pananalita ng mga eskrib at pariseyo na siguradong nagkokod pa sa banal na kasulatan. Hindi ang paninira ng kanyang mga kababayan. Hindi ang pagpaparusa sa kanya. Hindi ang paglayo sa kanya. Hindi ang pagtiis sa kanya ang nagpabago sa kanya. Kundi ang pagpaparamdam ng halaga, ng concern, ng malasakit sa kanya. Kung minsan ito talaga ang nakapagpapabago ng ating kapwa, ang pagbibigay natin ng halaga. Minsan nga daw ay mayroong isang lalaki, isinama siya ng misis niya na magsimba. Sumama naman siya. Kaya lang, unfortunately, nakalimutan niyang i-off or i-silent mode ang phone niya. Sa kalagitnaan ng service, may tumawag, tumunog. Sa katarantahan niya, hindi niya agad nakita yung phone niya. Hindi niya agad na i-off o na i-silent mode. Nakaw,
Ang daming naistorbo. Sakto pa naman, nagse-sermon si Father. Kaya pati siya, nasama sa sermon. Pagtingin niyang ganun sa mga nakapaligid sa kanya, yung mga mapanuring tingin na ganun, nako, yung may mga iling pang ganun, yung mga nakakunot ang noong yan siya. Nadagdagan pa nang papauwi na sila ng misis niya. Abot ang sermon sa kanya. Hindi pa pala natatapos yung sermon. May continuation. So ramdam na ramdam niya yung judgment at humiliation. Alam po ninyo, dahil doon, hindi na siya muling nagpunta sa simbahan na yun. Kinagabihan, sa pagnanais na makapag-unwind, dahil sa pangit na karanasan, pumunta siya ng bar. Yes, ng isang bar. Order siya ng beer. Dahil wala pa rin sa sarili, ramdam pa rin yung nangyari, tulala. Naitapon niya ngayon yung beer na in-order niya. May natapunan siya. Nagkalat pa yung beer sa may mesa, sa may sahig ng bar. Dami kayang nakakita. Pati yung manager ng bar, ha? Sa loob-loob niya, ba ito? Malas talaga. But to his surprise, yung mismo natapunan niya ng beer, sabi sa kanya, Brad, okay ka lang ba? Mukhang lito ka. Mukhang restless ka. Yung waiter, na halatang pagod na, pinuntahan siya, pinunasan. Yung suot niya, yung mga braso niya, at yung mesa, pati yung sahig ng na natapunan ng beer niya. At yung manager, binigyan siya ng kapalit ng beer. Sabay tapik sa balikat niya, sabi, Brad, ano man yan? Problema lang yan. Hindi tinatambayan, pinagdaraanan. Lahat naman tayo nagkakamali. Kung ano man yan, okay ka lang. Dapat okay ka lang. Ayos ba? Alam niyo po dahil doon, gabi-gabi nagpupunta na siya ng bar na yun. Nabaligtad. Kaya sinasabi ko dito sa mga usherettes, kahit na may mga makukulit, pagpasensyahan. Yung mga ayaw papigil na magdala sa loob ng simbahan ng lobo. Yung mga ayaw papigil na mag-record habang nag-humilya ako. Yung mga ayaw pabawal kahit nagkukwentuhan sa loob ng misa. Tiyaga lang. Kailangan ng tiyaga sapagkat sabi nga ng ating Panginoon, ang taong nakagagawa ng mali, madalas hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Kung mahigpit ba ang tornilyo sa ulo niyan kung kumpleto ba sa isip yan magkakamali pa yan. At paninindigan pa ba? Yan yung pagkakamali? Hindi. Madalas kung sino pa yung mali, siya pang matapang, siya pang matigas ang ulo. Kaya, kinakailangan talaga ng grasya ng pasensya. Tama na mahirap, pero dito nakasalalay ang pagbabago ng ating kapwa-tao. Lalo't higit kung ang taong ito ay mahalaga sa iyo. Di ba't ang lahat para sa mahal mo ay gagawin mo? Papaano kung ikaw ang gagamitin ng Panginoon upang siya'y mabago? Hindi mangyayari yon kung hindi natin pagtsatsagaan yung tao. Natatandaan po ninyo yung sinabi sa atin ng ating Panginoon? Kapag nagkasala ang kapatid mo, ang taong nasa pananagutan mo, ang kapamilya mo, ang kaibigan mo, ang taong close sa'yo, yung taong may magagawa ka upang siya ay mabago sa tulong ng Diyos. Anong sabi ng Panginoon? Ito yung mga steps. Puntahan mo. Pag hindi nangyari yan ay hindi natanggap, magsama ka ng 2 tao o higit pa. Ano pa? Ang daming mga process. Pwede mong gawing literal yon, sundin yon, pero ang isa sa sinasabi ng mga process na yon, pagtiyagaan mo. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Tama na kung minsan kinakailangan mong daanin sa santong paspasan kung ayaw nang talaga, pero siguraduhin po natin na ang nauna ay marahan, matyaga at mapagmahal na paraan. Ang sabi dito, habag ang ibig ko at hindi hain. Kasi madali lang maghain, madali lang mag-alay. Ang mahirap ay ang mahabag. Pero yun ay daan ng pagmamahal. Mahirap talaga ang daan ng pagmamahal. Kinakailangang magtiyaga ka para sa iyong minamahal. Tingnan po ninyo kung paano dinescribe ni Kristo dito ang kanyang sarili para sa ating mga may sakit na mga makasalanan, sick spiritually. Ako, aniya, ay isang manggagamot. Naparito ako para sa mga may sakit. Kung ilalarawan po natin ang magaling na manggagamot para sa mga may sakit, ito yung hindi basta ibibigay yung gamot, hindi basta ipapainom yung gamot, hindi basta ituturok yung injection ng gamot, lalong-lalo na kung ang may sakit ay reluctant o natatakot.
At tulad ko, ayoko ng injection. Kaya madalas, pinipili ko yung mag-i-inject sa akin. Kaibigan ko, kakilala ko, alam na nila ang gagawin. Kukondisyon ako. Okay ka lang, Father? Okay lang. Para kagat lang ng langgam. Father, okay ka lang? Father, tingnan mo yun. Tinusok na. Yung mga ganun ba? So, ganun sa pagtatama ng kapwa. Kinakailangan, i-condition muna natin. Kaya nga makatutulong yung habang hindi pa nagkakamali o nagkakasala. Kasi lahat naman tayo magkakamali at magkakasala. Habang hindi pa nagkakamali at nagkakasala, i-condition mo na, pumasok ka na sa buhay niya. Mag-invest ka na para kapag kinakailangan mo, ay may mabubunod ka. Mag-invest ka na ng pagmamahal, care, malasakit, appreciation, affirmation dun sa tao. Para kapag nagkamali siya at itinatama mo siya, hindi niya sasabihin, nangihimasok ka kasi may mali ako. Huwag mo akong pakialaman. Hindi niya sabihin yun. Bakit? Nakapasok ka na sa buhay niya. Nakapag-invest ka na ng pagmamahal sa kanya. Alam niya na yung sinasabi at ginagawa mo ay dahil mahal mo siya. In fact, mahihirapan pang magkasala o magkamali. Magkasala man o magkamali, mahirapan siyang panindigan ng kanyang pagkakasala o pagkakamali kapag sa una pa lang ay ramdam niyang mahal mo siya. Sapagkat hindi man siya magmalasakit para sa sarili niya, para magbago siya, titingnan na lang niya yung pagmamahal mo sa kanya. Yun ang magpapabago sa kanya. Maaawa siya sa iyo na hindi nakaka-deserve ng lahat ng mali o kasalanang ginagawa niya. Ngayon, kung sa kabila ng lahat, hindi pa rin magbago, siya na ang magdadala nun at mas matindi ang magiging pagsisisi niya pag ganon. Isipin po ninyo, kung hindi pinakinggan ni Mateo si Kristo, kung hindi pinahalaga ni Mateo yung pagmamahal sa kanya ni Kristo, ano ang mangyayari? Magiging parang si Judas siya. Si Judas, nagsisi nang hindi niya pinahalagahan ang pagmamahal ni Kristo. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito, lalo pat mayroong mga mahal tayo sa buhay na matagal na natin gustong magbago. And then, ang nai-apply natin madalas ay yung paraan natin, yung may mura, yung may masasakit na salita, yung may paninikis, yung may paggawa ng masama. Nag-work po ba? Kung nag-work man, baka akala mo lang, baka natatakot lang. Ang magandang pagbabago ay yung galing talaga sa puso. Yung hindi galing sa takot, kundi galing sa puso. Yun ang tunay na pagbabago. Kaya sana, ang gawin natin ay yung gawi ni Kristo para baguhin ang isang tao. Gawi ng may pagmamahal. Mawala ng lahat sa ating buhay, wag lang ang pag-ibig o pagmamahal, sapagkat sa pagmamahal, makakaya natin sa tulong ng Diyos ang lahat. Isipin natin ang dahilan kung bakit natin ginagawa ang mga bagay-bagay. At kung idudugtong ko nga, kung tayo mahirapan man sa paggawa ng mga bagay-bagay, isipin natin, mahalaga ba? At ano ba ang dahilan kung bakit natin ito ginagawa? Kung mahalaga, sapagkat mahal natin ang dahilan, mahirap man, patuloy tayong gagawa. While it was the love of Jesus that changed our view of the cross. Tandaan natin ha, it was also the love that Jesus felt that made Him carry the cross, accept the cross, even death on the cross. Sila na nagpaparamdam sa atin ng pag-ibig, paramdaman din natin sila ng ating pag-ibig. Upang hindi lang magbago ang pananaw nila sa krus, makaya din nila dalhin ang kanilang krus. Pamilya, hindi ka na nga nakapagbibigay sa kanya ng inspirasyon, bibigyan mo pa siya ng konsumisyon para wasakin yung diskarte niya at yung pagsisimikap niyang mabigyan kayo at ang inyong pamilya ng inspirasyon. So ngayon po ay pinagdiriwang ng ating inang simbahan ang kapistahan ng pagtatampok sa banal na krus. Actually, buong buhay natin bilang mga Kristiyano, sa araw-araw na ginawa ng Diyos, itinatampok na natin sa ating buhay ang krus ni Jesus. Sa ating mga tahanan, sa ating mga sasakyan, sa ating mga pinagtatrabahuhan, maging sa ating mga libingan. Naroroon ang krus. May mga taong nagpupurselas, bracelet, nagkukwintas, o nagpapatato sa kanilang katawan ng krus.
tayo'y laging nag-aantanda ng krus. Nagpapabless tayo sa pamamagitan ng pag-atanda ng krus. Tumitingin tayo, humahawak tayo, umahalik tayo upang hilingin ang pagpapala ng Diyos sa pamamagitan ng krus. Pero alam niyo po ba, kung tayo'y nabuhay sa nakaraan, mga 1,000, 2,000 taon lang naman, hindi natin magagawa yan at hindi talaga natin gagawin yan sapagkat iba dati ang pakahulugan sa krus na yan. Ang pakahulugan dati sa krus na yan, kamatayan. Karumal-dumal na kamatayan. Hindi lang sa paraan, kundi sa kahulugan. Karumal-dumal sa paraan sapagkat unti-unti itong kamatayan, mahihirapan talaga ang pinahihirapan. Karumal-dumal sa kahulugan sapagkat hihiyain ka, aalisin, kumbaga ngayong karangalan. Believe me, you would wish for some ways to die. Kahit yung sinasabing biro sa internet na, dumb ways to die. Huwag lang ang ganitong uri ng pagkamatay. Because to die on the cross was very ugly. Pero tingnan po ninyo, kung paano ito transform ng ating Panginoong Hesus. Mula sa pagiging simbolo ng kahihiyan, ito na ay naging simbolo ng karangalan. Mula sa pagiging simbolo ng pagkatalo, ito na ay naging simbolo ng pagkapanalo. Mula sa pagiging simbolo ng kalupitan ng tao sa kanyang kapwa-tao, ito na ay naging simbolo ng dakilang pagmamahal ng Diyos sa buong mundo. Galing, di ba? Pero masahanga tayo kung paano niya tinransform ito. How He transformed something that was very ugly to something that was very beautiful. He did all that not by His power and might, but by His love. Isipin po natin, hindi naman nagpamalas ng kanyang kapangyarihan ng Panginoon habang siya'y nakabayubay sa krus. I mean, hindi siya bumaba sa krus, gaya ng dare sa kanya, namang hindi sumasampalataya sa kanya. Hindi nagpakita ang mga anghel ng Diyos sa kalangitan na siguradong nakasubaybay sa kanya. Hindi muling narinig ang tinig mula sa langit na nagsasabing siya ang pinakamamahal na anak ng Diyos Ama. Otherwise, ito ang ating maaalala. Pero ano ang tumatak sa ating puso't isipan mula noon hanggang ngayon at sa mga susunod pang panahon? Yung sinasabi sa ating ebanghelyo ngayon, gano'n na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa ating kaligtasan. Dito kasi siya inulos upang tayo matubos. Dito siya hiniya upang tayo bigyan niya ng karangalan. Dito siya pinatay upang tayo bigyan niya ng bagong buhay. Not by His power, not by His might, but by His love. No wonder, ang sabi sa Biblia, there are in the end only 3 things that will last. Faith, hope, and love. But the greatest of this is love. Iba nga naman ang nagagawa ng pagmamahal sapagkat ang Diyos ay pagmamahal. And with God, nothing is impossible. Kaya mawala ng lahat sa ating buhay, wag lang ang pag-ibig o pagmamahal. Sapagkat sa pagmamahal, makakaya natin sa tulong ng Diyos ang lahat. Meron nga daw isang lalaki na almost pag-give up na in life. Alos mawala na ng pag-asa sa buhay. Wala nang gana. Nakatira siya sa isang madilim, gulo-gulo at madumi, mabahong bahay. Wala na po siyang pamilya. Wala namang makisama sa kanya sapagkat lagi siyang nega. Ay bisyo pa, lakas na uminom kahit mag-isa. Lagi niyang sinasabi, malas ang kahirapan niya. Kahirapan ang dahilan kung bakit malungkot ang buhay niya. At hanggang doon na lang siya. Naawa sa kanyang isang wise man. Binigyan siya ng isang flower vase. At ang sabi sa kanya, lagaan mo yung vase na yan sapagkat yan ang babago ng buhay mo. Una, syempre, di siya maniwala. Reluctantly, ito ay inuwi niya. Gusto niya sanang ibenta para mapagkakitahan na lang. Pero nang hinayang siya, inilagay na lamang niya sa isang mesa. Dahil wala namang magawa sa buhay, pinagbasdan niya.
At nabighani siya sa ganda ng vase na ibinigay ng wise man sa kanya. Naisipan niya, lagyan ng bulaklak. Lumabas siya ng bahay, kumuha siya ng mga wildflowers, nilagay dun sa vase. At mas lalo siyang na-mesmerize, nabighani sa ganda ng vase. Hanggang sa napansin niya, yung mga sapot sa dingding ng bahay niya, yung madilim na atmosphere na kalagayan ng bahay niya, napansin niya sa wakas, yung mga ipis na lipad ng lipad sa loob ng bahay sapagkat maduming talaga. Ay, isip niya, hindi bagay ito sa maganda niyang flower vase na may bulaklak na. Inayos niya ang bahay niya, linisan niya, pinailawan niya. Doon niya na-realize na, maganda pala ang bahay niya. Maganda pala. Lilinisin lang talaga. Iilawin lang talaga. Then after that, alam po ninyo, mas naging masipag siya. Naisip niya na mas lalong ayusin ang bahay niya and so later on, ang inayos na niya yung buhay niya. Inalis niya ang bisyo niya, nagsimula siyang mangarap at makipagkapwa na. Realize niya, maganda pa rin pala ang buhay sa kabila ng mga pangit na nangyayari sa kanya at sa kaniyang pamilya. Brothers and sisters, I'd like to think na yung vase na yon, it symbolizes love in our lives. Yung pagmamahal natin sa Diyos at pagmamahal sa ating kapwa. Yung pagmamahal sa atin din ng Diyos at pagmamahal sa atin din ng ating kapwa. Kaya, wag nating aalisin ang pag-ibig sa ating buhay. Sabi nga ni Father Kurt, nung siya'y mag-sermon at magmisa dito, isipin natin ang dahilan kung bakit natin ginagawa ang mga bagay-bagay. At kung idudugtong ko nga, kung tayo'y mahirapan man sa paggawa ng mga bagay-bagay, isipin natin, mahalaga ba? At ano ba ang dahilan kung bakit natin ito ginagawa? Kung mahalaga, sapagkat mahal natin ang dahilan, mahirap man, patuloy tayong gagawa. Hindi nyo na itatanong na itong pulang lasong ito ay lagi kong dinededicate sa mga kababayan natin sa ibang bayan na nagtatrabaho, nagsisika para sa kanilang pamilya. Ito ay ribbon na simbolo ng pag-asa sapagkat ito ay korteng puso, nasa gawing puso, kulay puso, na para bang binibigay na itong mensahe sa mga kababayan natin sa ibang bansa, nagtatrabaho para sa kanilang pamilya. Kung mapagod man kayo, magkasakit man kayo, mahirapan man kayo, may mga problema mang dumatingan sa buhay ninyo, isipin nyo lang, bakit nyo ba ginagawa ang lahat ng ito? At sigurado ang sagot dyan ay dahil nagmamahal kayo. Yun ang magbibigay muli ng gana sa inyo. Nevertheless, while it was the love of Jesus that changed our view of the cross, tandaan natin ha, it was also the love that Jesus felt that made Him carry the cross, accept the cross, even death on the cross. Totoong ang pagmamahal ni Jesus ang siyang bumago sa pananaw natin sa krus. Pero yung pagmamahal din na naramdaman ni Jesus mula sa Diyos at mula sa mga taong nasa paanan ng kanyang krus, particularly ang kanyang mahal na ina, kinaya niya ang pagsubok ng krus. Tandaan natin, even though people give us inspiration, they also need inspiration. So, kung ang ipapayo natin sa mga taong nagbibigay sa atin ng inspirasyon, huwag mawawala ang pag-ibig sa puso niyo. E ang iba ipapayo ko naman sa inyong mga na-inspire ng taong ito na nagbibigay sa atin ng inspirasyon, bigyan din natin sila ng inspirasyon. Sila na nagpaparamdam sa atin ng pag-ibig, paramdaman din natin sila ng ating pag-ibig. Upang hindi lang magbago ang pananaw nila sa krus, makaya din nila dalhin ang kanilang krus. Be their source of inspiration. Maging parang vase ka sa asawa mo na magbibigay ng inspirasyon sa kanya. Siya na mahal ka. Ikaw ay maging parang vase para sa mga magulang mo. Ang lahat ay gagawin sa iyo sapagkat mahal ka naman talaga ng mga ito. Ikaw ay maging vase din kahit papaano sa kapatid mong tunay na nagmamalasakit sa iyo at sa anak mo sumusuporta sa inyo. Yung magbigay ka man lang sa kanya ng inspirasyon, hindi yung lagi na lang konsumisyon, hindi yung hindi ka na nga maging vase para sa kanya, wawasakin mo pa siya na nagiging flower vase para sa inyong pamilya. Hindi ka na nga nakapagbibigay sa kanya ng inspirasyon, bibigyan mo pa siya ng konsumisyon para wasakin yung diskarte niya at yung pag-isimbikap niyang mabigyan kayo at ang inyong pamilya ng inspirasyon. Come to think of it, at tulad nung makikita natin doon sa kinuwento ko
about flower vase. Sa dinami-dami ng mga nangyari na nga dun sa lalaking nawawalan ng pag-asa, he realized later on, maganda pa rin pala ang bahay niya. Worth it pa rin pala na patuloy siyang umasa. Sapagkat sa totoo lang, anuman ang mangyaring problema sa buhay natin, maging sa ating pamilya, sunod-sunod man yan, patong-patong man yan, siguradong ang Diyos ay may ilalagay na vase. Meron siyang ilalagay upang panghugutan natin ng pag-asa bukod sa pagmamahal niya. Yung pagmamahal niyang ipaparamdam niya sa atin sa pamamagitan ng bagay na yun, ay ilalagay niya sa buhay natin at sa ating pamilya. Hindi lang talaga natin yun makita. Dahil bukod sa patong-patong ang problema, ay wala pa sa ating nagbibigay ng inspirasyon at pag-asang talaga. Doon mas nagiging mahirap ang problema. Kung wala kang maramdaman na suporta, kahit papaano, kahit sa iisa. Huwag naman sana. Yan sana mga kapatid, dasal natin para sa mga taong nagbibigay ng inspirasyon o parang nagiging flower vase sa kanilang pamilya. Bukod sa krus na ating mahawakan, matitingnan at mahagkan na makapagbibigay sa atin ng pag-asa, magpaparamdam sa atin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Bukod dito ay makakita rin tayo, makakausap din tayo, makahawak, makahalik din tayo. Kahit picture nga lang ng taong minamahal natin at nagmamahal din sa atin upang anumang mga pangit na mangyari sa atin ay maging maganda pa rin ang disposisyon natin. Hindi naman na-move ang Diyos. Hindi naman natatouch ang Diyos. Kapag pinangangalandakan natin sa Kanya, mahal kita, mahal kita, mahal kita. Mas natatouch ang Diyos kapag naniniwala ka na mahal ka niya. Sapagkat yung pagmamahal mo sa Kanya, pwedeng pagdudahan pa. Pero yung pagmamahal ng Diyos sa'yo, hindi mo kinakailangang pagdudahan. Sigurado yan. Hindi napipilitan ng Diyos kapag siya'y tumutulong sa atin. At sino tayo para pilitin siya? Di ba? Kailangan pa rin natin constantly ay manalangin. Pero hindi upang siya ay pilitin, kundi upang ang relasyon natin sa Diyos ay mas lalo pang lumalim. Experience will tell us na mas lumalalim ang relasyon natin sa isang tao kapag lagi nating nakakapiling, nakakausap, nakakanig ito. Bigyan mo po kami ng aming kakanin sa araw-araw. Hindi, Lord, sige na. Hindi mo kailangan gawin yan. Kasi hindi mo kailangan pilitin ng Diyos. Kasi ang Diyos ay sensitibo sa pangangailangan mo. Anak ka ng Diyos. Ikaw ba gusto mong nagmamakaawa pa ang anak mo sa'yo? Narinig natin sa ating binasang ebanghelyo ang talinghaga tungkol sa kaibigang nagpumilit upang siya ay mabigyan ng tinapay ng kanyang kaibigan na nasa loob ng bahay. Usually, napakadali para sa atin na agad i-associate, ilarawan ng ating sarili sa pamamagitan ng kaibigang itong nanghihingi ng tinapay. Lalo pat sa konteksto ng panalangin ay sinasabi rin ng ating gospel reading, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and the door shall be opened to you. Pero kung iisipin po nating mabuti, kung ganito ang magiging paglalarawan natin sa sarili natin, bilang yung kaibigang nanghihingi ng tinapay sa ating narinig na gospel reading, ito kaya ay magbibigay ng magandang paglalarawan naman sa Panginoon natin. Kasi kung tayo ang siyang ilalarawan, gaya ng iniisip natin, nung kaibigang pahingi naman ng tinapay at nagpupumilit na siya ibigyan, it will follow then na ang ilalarawan naman nung kaibigang nasa loob ng bahay na hinihinga ng tinapay ay ang Panginoon naman. Di po ba? Pero will this picture God as good as someone sensitive to our needs and as really generous? Tandaan po ninyo, ha? Kung ang Diyos ay ilalarawan lang nung kaibigang hinihinga ng tinapay sa loob ng bahay, tandaan ninyong yung kaibigang napakinggan nating hinihinga ng tinapay na nasa loob ng kanyang bahay ay napilitan lang kaya nagbigay. And so he was moved not by his friends' dire need, but because of his friends' persistence. Kung hindi pa napilit, kung hindi pa nakulitan, baka nga, kung paglalaruan po natin yung eksena, yung kaibigang napilitang magbigay ng tinapay, baka, nung ibigay yung tinapay
sa kanyang kaibigang pumilit sa kanya, ay sinabi pa, ayan ay tinapay mo, isaksak mo sa baga mo. Tulog na kami, sabi ko na sa'yo, hindi na ako makabaka, pinilit mo pa ako. Ayan tuloy, nagising yung mga anak ko, pating mga alaga kong hayop. Hirap maghalbol ng tulog. O yan na, last mo na yan. Sapagkat mula ngayon, wala ka ng kaibigan. Sabay, slam ng pintuan. Eh, isipin nga ninyo, ganun ba ang Diyos? Ang Diyos ba kumikilos? Hindi dahil tayo may matinding pangangailangan, kundi dahil siya'y napipilitan lang na pagkatapos magbigay, ay baka tayo pa'y pagalitan. Last mo na yan, ang kulit mo. Huwag naman ganyan. Na sa ating paglalarawan, maging magandang imahe natin at wala na tayong pakialam sa maging imahe ng Panginoon natin. Imagine being represented by a friend who is persistent, positive, and then allowing God to be represented by a friend who is inconsiderate, negative. Huwag ganon. Para lang yang mga nagpapapicture na walang pakialam sa itsura ng kanilang mga kasamahan. Kaya yung kanilang mga kasama, nagtataka. Alam nung kanilang mga kasama na maganda yung picture nila. Na-check nila. Yun ang style natin. Pag nagpa-picture, tingnan ko nga. Nakakita ng kanyang mga kasama, maganda naman ang kanilang itsura doon sa picture nila na nasa kanyang phone o camera. Kung bakit hindi nito pinopost, ni hindi nito pinoforward sa kanila para silang makapag-post. Ang hindi nila alam, na-delete na. Bakit? Yung may-ari ng phone, nakita niya, picture niya, pangit ang itsura niya. Kaya nagtataka yung mga kasama. Minsan naman, nagugulat. Abay, ginugulat mo naman yung mga kasama mo sa picture. Kasi, ay, ba't baka ganito ako? Ba't ganito itsura ka? Ba't napaka-blurred ka? Bakit nakatabingi ako? Ba't hindi ako nakatingin sa camera? Nakaw! Kaya pala, ang ganda niya. Ayun, kaya mo pinost, maganda ka. Kahit pangit sila. Huwag ganun, Mars. Pagiging makasarili yun Huwag namang ay itsura mo lang ang mahalaga. Pahalagahan mo rin ang itsura nila. Ay kung ganun lang pala, magpa-picture ka na lang ng solo. Di ba? Magsasama ka pa, picture mo lang pala ang mahalaga. Parang ganito ang ginagawa natin. Kapag ang gagawin natin sa Ebanghelyong narinig natin ay paglalarawan lang sa Diyos at sa atin. Lilitaw na tayo ang mabuti. Tayo ang mainam. At inconsiderate, insensitive, masungit ang Panginoon natin. Huwag ganon. Besides, ang gamit po ng talinghaga ay hindi lang paglalarawan Hindi lamang ito ilalarawan mo, halimbawa, yung mga tauhan sa talinghaga, ilalapat mo sa tunay nating karanasan. Iyon madalas ang function ng talinghaga. On the other hand, may function din ang talinghaga kung minsan na hindi paglalarawan lang, kundi pagpapakita ng malaking kaibahan ng mga tauhan sa Ebanghelyo o sa talinghaga sa tunay nating karanasan. In the case of the gospel reading today, hindi ito paglalarawan lang. Ito'y pagpapakita rin ng malaking kaibahan, lalong-lalo na ng Diyos, dun sa talinghaga na ating napakinggan. Pinapakita nito na kung yung kaibigan sa Ebanghelyo na nagbigay ng tinapay ay nagbigay dahil napilitan lang, hindi gano'n na ang Diyos. Sapagkat hindi napipilitan ng Diyos kapag siya'y tumutulong sa atin. At sino tayo para pilitin siya? Diba? Ipinapakita nito ang kaibahan na kung yung kaibigang nagbigay ng tinapay ay hindi bukal sa kanyang loob ang pagtulong na ginawa niya, hindi ganon ang Diyos. Iba ang Diyos. Natutuwa ang Diyos kapag tayo napapagpala, nabibiyaan niyang lubos. At ipinapakita nito ang kaibahan na hindi lamang tayo kaibigan ng Diyos, tayo'y mga anak ng Diyos. Kaya mas lalong hindi tayo kayang tiisin ng Diyos. Kaya nga po, kung titingnan natin yung simula ng ating gospel reading, yung karugtong nito ay yung Ebanghelyo kahapon. Kung nagsimba po kayo, ang Ebanghelyo kahapon ay tungkol sa panalangin itinuro ng ating Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin. Kung saan pinatawag ni Jesus sa atin ng Diyos na Ama natin. Ama nating natutuwa kapag binibigay ang pangangailangan natin. Ama nating nagbibigay ng pangangailangan natin
In fact, kahit hindi pa natin hilingin. At ang mga patunay niyan ay ang mga biyaya na tinatama sana natin dahil kailangan natin kahit hindi natin hinihiling. Kailangan nating araw-araw na mabuhay, di ba? Tuwing gabi ba, bago ka matulog, pinagdarasal mo na kinabukasan sana buhay ka pa? Hindi natin araw-araw, gabi-gabi pinagdarasal yan. Pero araw-araw buhay tayo sapagkat kailangan pa nating mabuhay at kailangan pa tayo ng ating mga mahal sa buhay. Ganun ang Diyos bilang Ama. Ni hindi mo pa iniisip, ni hindi mo pa sinasabi, naiisip, at ibinibigay na niya. Yes, kailangan pa rin nating manalangin. Kailangan pa rin nating kumatok, humanap, at humingi. Kailangan pa rin nating constantly ay manalangin. Pero hindi upang siya ipilitin, kundi upang ang relasyon natin sa Diyos ay mas lalo pang lumalim. Experience will tell us na mas lumalalim ang relasyon natin sa isang tao kapag lagi nating nakakapiling, nakakausap, nakakanig ito. Ganon din ang Diyos. No wonder sa itinuro niyang panalangin, ang sabi sa atin, sabihin ninyo, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw para araw-araw tumawag tayo sa Kanya. Hindi yung ating papakyawin na, Lord, bigyan mo ako ng pagkain ko, isang buwan ha? Yung pang isang linggo ha? Kailangan pa rin nating humiling upang mas magkapag-establish tayo sa tulong ng Diyos ng isang malalim na relasyon sa Panginoon natin. At kapag nagkagayon, ang ating will, ang ating kalooban sa panalangin ay maiko-conform na natin sa kalooban ng Panginoon natin. Kapag na-imbibe na natin yung isang malalim na relasyon sa Panginoon na maituturing talaga natin ang Diyos ay Ama natin. Kapag naituring talaga natin ang Diyos ay Ama natin, hindi na magiging mahalaga ano ba ang kalooban natin, kundi kung ano ang kalooban ng Diyos para sa atin. Sapagkat alam nating bilang Ama, siya ang pinaka-nakakaalam ng kailangan at makatutulong sa atin. No wonder, sa bandang huli, ang sabi dito ay, because the Father in heaven gives the Holy Spirit to those who ask Him. Ano ba ang function ng Espiritu Santo? Ang Espiritu Santo ang siyang mas nagpapalalim ng ating relasyon kay Kristo. Hindi ba't ang sabi ng ating Panginoon bago siya lumisan sa mundong ito? Ang Espiritu Santo ang siyang mas magpapaalala, magpapaunawa ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Sa gayon, mas lalo nyo akong makikilala, mas magiging close tayo. Ayun ang function ng Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo kaugnay nito ay nagbibigay ng mga regalo, gifts, like wisdom and understanding, upang hindi lang lumalim ang relasyon natin sa Panginoon natin, kundi upang mailapat na natin hindi ang kalooban natin, Lord, kundi ang kalooban mo para sa amin. In that way, hindi na mangyayari na sa kahit pangitain natin, kahit sa pag-iisip natin, ay magiging mas maganda na ang image natin kaysa sa image ng Panginoon natin. Hindi na mangyayari yun. Sapagkat maunawaan na natin na kung nagnanais tayo na matupad ang mga hinihiling natin, ganun din ang Panginoon natin. Na kung nagnanais tayo sa ating mga panalangin na maganda ang mangyari sa buhay natin, ganun din ang Panginoon natin. Na kung mabuti tayo, mas mabuti kaysa sa atin ang Panginoon, ang Ama natin. Kaya nga, hindi naman sinabing, beg and you shall receive. Ang sabi, humingi lang. Hindi mo kailangan magmakaawa sa Diyos. Humingi ka lang araw-araw. Lord, bigyan mo po kami ng aming kakanin sa araw-araw. Hindi, Lord, sige na. Hindi mo kailangan gawin yan. Kasi hindi mo kailangan pilitin ng Diyos. Kasi ang Diyos ay sensitibo sa pangangailangan mo. Anak ka ng Diyos. Ikaw ba gusto mong nagmamakaawa pa ang anak mo sa'yo? Ikaw ba gusto mo pag humihingi yung anak mo sa'yo, nahihiya sa'yo? Daddy, pwede po. Hindi. Gusto mo yung naniniwala siya, hindi lang sa kaya mong ibigay yung hinihiling niya, kundi dahil sa naniniwala siyang mahal mo siya. Minsan ay nasabi ko na hindi naman na-move ang Diyos. Hindi naman natatouch ang Diyos. Kapag pinangangalandakan natin sa Kanya, mahal kita, mahal kita, mahal kita. Mas natatouch ang Diyos kapag naniniwala ka na mahal ka niya. Sapagkat yung pagmamahal mo sa Kanya, pwedeng pagdudahan pa. Pero yung pagmamahal ng Diyos sa'yo, hindi mo kinakailangang pagdudahan. Sigurado yan. And besides, kung kayong mga ama
na hinihinga ng inyong mga anak dahil naniniwala silang may kapangyarihan kayong ibigay ito at may pagmamahal kayo na ibigay ito. Mapapahindian nyo ba sila? Kung mapahindian nyo man sila, di ba't bumabawi kayo sa ibang bagay sa kanila? Oh, yun ang sinasabi sa Ebanghelyo. Kung kayong mga ama na makasalanan, may sumpong, selfish kung minsan, puro trabaho kung minsan, walang amor sa inyong mga anak kung minsan, bumabarkada pa kung minsan hindi family man, kung kayong mga ama ay mabuti sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang na sa langit? Ito sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang upang sa bawat paglapit natin sa Panginoon sa ating panalangin, maniwala tayo na may maganda na agad na nangyayari at may maganda pang mangyayari sa atin. Sapagkat ang tinatawagan natin ay Ama nating nagmamahal sa atin.